Happy Fiesta po mga kadeboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. So tuwing Biyernes po ako po ay nag-a-upload dito sa aking channel ng mga iba't ibang kwentong Nazareno. Kwentong Nazareno na tungkol sa karamihan po, yung iba ay mga experience ko po mismo, personal na experience, kaya personal na pagpapatotoo ng walang hanggang pag-ibig at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Yung iba naman po ay experience ng iba, at yung iba naman ho ay mga experience o kwento na hango sa Biblia, hango sa mga kwento ng mahal na poong Jesus Nazareno, kung saan naman na talagang nako-connect natin at nare-relate sa buhay natin, sa current situation, current events, mga ganon. At ngayon po ay special episode natin dito para sa Traslasyon 2026. At dahil nga po kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno, gusto ko lamang balikan yung mga sobrang sa akin, para sa akin, yung mga sobrang memorable na traslasyon nitong huling dekada. At masasabi kong isa sa pinaka-memorable talaga ay yung unang traslasyon nung pandemya o nung pandemic. So, sino nga ba naman ang makakalimot nung mismong pandemya kung saan pinagbawalan ang mismong prosesyon o yung mismong traslasyon. Pinagbawalan yung large gatherings dahil nga sa COVID, sa virus. Pinipigilan nating kumalat yung virus, kaya naman wala tayong choice kundi sumunod sa utos ng gobyerno na pigilan o ipagpaliban o i-cancel yung traslasyon. Pero nakakatawa nga nun kasi isa sa mga ginawa nila nun is yung i-over-communicate na hindi kanselado yung celebration, no? Kasi wala lang prosesyon, walang traslasyon, pero tuloy ang selebrasyon ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Napayagan namang magmisa, pero kailangan mag-physical distancing, sundin yung yung mga protocols, kailangan naka-face mask. Pero ayun nga. So syempre, sa akin ang pinaka-highlight syempre ay yung Misa Mayor, na kung saan nagpe-preside yung Arsobispo ng Maynila, pero dahil wala na si Cardinal Tagle, siya ay nasa Roma na. Meron lang caretaker noon na auxiliary bishop, si Bishop Broderick Pabilio, at sobrang ring nakakatuwa yung kanyang homily. So kung mapapanood nyo yung highlights nito, na type nyo lang Traslasyon 2021, sobrang sa akin parang fresh na fresh pa rin yung video na yon. At nalala ko, nasa kami nun, pinag-drive ko ang nanay ko, nasa palengke siya, tapos ako nasa parking lot naghihintay. Alam niyo ho, ako nun naiyak ako ng todo the first time ko napanood yung video na yon. Kasi yung unang ipapakita yung tema nung taong yun, at ang napili nila ay hango sa Matthew chapter 14 verse 22. Kung tama yung pagkakatanda ko, yun yung huwag kayong matakot, si Jesus ito. So
So, yun yung ang story nun ay yung nagpakita si Jesus Nazareno sa kanyang mga disipulo, pero nagulat yung mga disipulo niya kasi nga ano na siya patay na siya kinrucify na siya, pero after 3 days he rose from the dead, nabuhay muli. At nung nagpakita nga siya sa kanyang mga disciples, sinabi niya na huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nung pandemya, yan ang naging tema. Kaya naman, syempre, marami ring nakarelate. Kasi, maraming takot. Kahit ako, natakot din talaga ako nung pandemya. Lalo na nung pa-lockdown pa lang, yun, nakakatakot talaga. Kasi, paano yan kung ma-lockdown ka tapos wala palang mga gamit, wala palang pwedeng i-drive na parang ano ba yun? Paano ko ba sasabihin? Pero sinimulan kasi ni Bishop yung video na yon, magsisimula sa sinasabi ni Bishop na saan ba tayo na-attract? Saan ba talaga na-attract yung mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno? Bakit pandemic na, nagpuntahan pa rin yung mga tao doon? Totoo, maraming nabawas, maraming natakot. Pero may mga pumunta pa rin na ayaw paawat. Bakit? Diba? So, saan ba tayo na-attract? So, sabi ni Bishop, na-attract tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yan po ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na sumasa atin, na kahit na may tatakot tayo, wala namang nakapag-predict ng mangyayari sa COVID, walang nakapag-predict na hindi na makakapagluneta, hindi na makakapagtraslasyon, walang nakapredict nun. Kaya, pero, ang mga tao lumalapit pa rin. At nung pandemya nga, mas napalapit pa ang mga tao sa mahal na poong Jesus Nazareno. At na-realize din na, alam niyo yun, nakakatuwa nun yung dating parish priest ng Quiapo, bago pa mag-pandemic, meron ng live streaming ang Quiapo kasi matagal nang nire-request yun ng mga OFW na deboto. Kaya naman, bago pa mag-pandemic, ang Quiapo Church, nagla-live streaming na talaga sa Facebook at YouTube ng mga misa nila. Kaya anong nangyari? Nung nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng pandemic, alam nyo nag-number 1 ang Quiapo Church Facebook. Sa pagkakaalam ko, na balita yun na naging takbuhan ng mga Pilipino at mga tao na naghahanap ng misa, gustong makausap ang Diyos, gustong makausap ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman ang Quiapo ay lumabas na parang fully prepared, no? Kasi buti na lang na-enable nila yung Facebook account nila. Kaya ready na ngayon sila nung pandemic, no? Kahit papaano, kahit mabigat sa kalooban na walang physical na misa, pero nandun yung mga tao. So, ang ganda ng sinabi ni Bishop noon, kasi sinasabi niya na mas napalapit ang tao sa mahal na poong Jesus Nazareno. Tapos ngayon, nagagamit na rin yung online para mas mapalawak pa yung pananampalataya o mas mapalawak pa yung debosyon. Tapos, sabi niya rin doon, ni Bishop Pabilio, sabi niya, technically, maghihirap ka, may problema ka, lumapit ka sa
mahal na pong Jesus Nazareno, meron ka pa rin pag uwi mo Pag uwi mo may problema ka pa rin. Pero ang kaibahan is somehow nilalagay natin si Jesus. Mahal na pong Jesus Nazareno, nilalagay natin siya sa gitna. Nilalagay natin siya sa tabi natin. Na kahit may problema tayo, naalala natin na nandyan lang ang mahal na pong Jesus Nazareno, nakakapitan natin. Kaya, yung nakakaano doon sa video na yun, yung pinakita yung mga pumila, naka-face mask, dala-dala yung iba may madala ng replika ng mahal na pong Jesus Nazareno, habang yung video naman napakita rin ng mahal na pong Jesus Nazareno habang voice over ni Bishop Abilio na sinasabi niyang, "It is I, do not be afraid. Si Jesus ito, huwag kayong matakot." Tapos papakita yung mga nandun nung pandemya. Kaya nung pinanood ko yun, iyak ako ng iyak mag-isa sa parking lot. Nung napanood ko yun kasi sobra ring nahipo ang aking puso, no? So kasi maraming instances na natatakot tayo. Gusto nating mawala yung mga takot, mawala yung mga worries. At sino pa bang tutulong sa atin kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno? So, ayun, nakakatuwa, sobrang nakaka-touch yung ano na yun, yung video na yun para sa highlights ng Traslasyon 2021. Kung gusto nyo makita, silipin nyo lang available naman yun sa YouTube. Yung Misa Mayor, pati yung highlights nandun. Papakinggan nyo si Brother Broderick Pabilio. Ngayon, nasa na siya. Siya na yung nasa Palawan. Wala na siya sa Archdiocese of Manila. Pero, pa rin. Siya yung nakikita nyo rin sa TV Maria, yung First Things First. Siya rin yun, no? So, nung una, hindi ko naman din siya kilala. Pero, dahil doon sa video, dahil doon sa homily niya, nakilala ko siya ng todo. Nakakatuwa. Ang ganda ng mga sinabi niya, nakaka-inspire, nakaka-motivate. Lalo nung mga panahon na yon na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero ang bilin niya lang, nandyan pa rin ng Diyos. Nandyan pa rin si Jesus. Kahit anong problema, kahit anong takot natin nung pandemya, nandiyan pa rin si Jesus. Kasama natin siya. At huwag tayo matakot. So, paulit-ulit lang din yung mensahe ng mahal na pong Jesus Nazareno na huwag tayong matatakot. At kung i-apply natin yun sa everyday life natin, marami tayong setbacks, maraming rejection sa trabaho, sa ina-applyan mo, nagkasakit ka, kasakit ang pamilya mo. Pero ang mensahe lang sa'yo lagi ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasi lahat ay planado na. Lahat ay mangyayari according to His will. Kaya ang lang natin, ang tamang gawin natin ay mabuhay ng mapayapa, sundin yung mga utos ng mahal na pong Jesus Nazareno, love one another as much as, or love your neighbor as much as you love yourself. Diba? So, the moment na nagkaroon ng pagkahati-hati, the moment na nagkaroon ng pagkawatak-watak, the moment na magkaroon ng panghuhusga, na de-destroy natin yung commandment ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nawawalan tayo ng chance, nawawalan tayo ng opportunity na mas maintindihan pa yung kung ano man yung mga gusto pang ituro ng mahal na Senyor sa atin, ng mahal na poong Jesus Nazareno.
So, dito ko na po tatapusin ang special episode na ito. Ingat po sa lahat ng a-attend o matend sa piyesta, sa kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno sa Quiapo. Sana po i-share nyo ang video na to. Like, comment, share, and subscribe. Lalong-lalo na i-share nyo sana sa mga kilala nyong nangangailangan. Yung mga may sakit, yung mga may anxiety, may depression, may mental health issues. Gusto natin na ma-share sa kanila yung mensahe ng mahal na poong Jesus Nazareno na hindi ka dapat matakot. No? So, huwag kang matakot. Si Jesus ito. Matthew chapter 14 verse 22. So, sobrang memorable sa akin yan. Kasi talagang paulit-ulit yung mensahe ni Bishop Abilio na ang Diyos ay sumasa atin. Sinasamahan tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na talagang na-attract tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang mahal na poong Jesus Nazareno na sumasa atin. So, muli, send lamang po kayo sa Kwentong Nazareno at outlook.com ng iba nyo pang kwento na gusto nyo i-share. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.